grace of God. Yeah. Tayo ay nakakatayo. Amen. Dami. Encourage natin yung iba. No? Maka-attend ng prayer meeting. Alright. Tayo po lahat ay tumayo at buksan natin ang ating Bible in the book of Corinthians. 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. Verses 1 and 2. Kita niya? Amen. Sabi niya, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk, and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither now are ye able. Manalangin po tayo. Diyos na dakila sa lahat, salamat po sapagkat Lord, lubos ang inyong kabutihan sa amin. Bagamat kami po ay maraming pagkukulang, nandyan po kayo, Panginoon, na laging umuunawa at pinarapat po kami na makatulog sa inyo ngayong gabi sa panalangin. At salamat din po sa privilege na makapag-aaral kami ng iyong salita. Salamat sa mga special number na naghanda ng aming puso sa pakikinig ng iyong salita. Patuloy mo kong gamitin ang mga anak mo para sa iyong kaluwalhatian. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasalang nagagawa laban sa inyo. Bless mo po ang congregation na ito. Ipadama mo po ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. At Lord, patuloy kayo pong pumilos sa aming buhay. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman. Sapagkat kayo po ang pinakamagaling na magdadamo. Lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis mong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay? So, ang ating topic ngayon is why our churches are full of spiritual babes. Why our churches? Maraming churches, mga kapatid, na minamahal, hindi lang dito sa atin, maging sa mga ibang local churches, are full of spiritual babes. May mga Kristiyanong hindi lumalago. Okay? At na-improve ang kanilang Christian life. So, many of our churches are filled with spiritual babes. So, it is sad when a Christian does not grow and develop. Nakakalungkot sapagkat instead na pakinabangan sila ng Diyos, instead na kasama ng naglilingkod, sila yung pinaglilingkuran. So many have remained babes in Christ. Bakit kaya ng mga kadahilanan? Bibigyan ko kayo ng mga ilang kadahilanan. Okay? Bakit may mga Kristiyanong hindi lumalago? Like the Corinthian church, sabi niya, I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but unto carnal, even as unto babes in Christ. I feed you with milk and not with meat, for hitherto, sabi niya, ye were not able to bear it, neither ye now are ye able. Okay? Minsan, kaya sabi ko nga sa aking homiletics class, sabi ko, mas madalas akong mag-preach ng gatas kasi ang matanda na-enjoy ang gatas.
na-enjoy din ng bata ang gatas. Pero, karne, hindi ma-enjoy ng sanggol. Mamamatay ang sanggol. Pero kung puro gatas din naman, laging gatas, yung matanda manlalambot. Tama ba? Oo. Pero kailangan, paminsan-minsan, umiinom din tayo ng gatas para sa ating buto. Alright? So, mga kapatid na minamahal, so, ang sabi ni Apostol Paul, sabi niya, hindi ko kayo mapakain ng karne. Okay? Sapagkat hindi nyo kaya yung mga hard preaching. Right? Na-open pa kayo. Now, kung gusto mong mabulunan ng batang sanggol, yun yung karne. Now, ano po yung mga dahilan bakit maraming Kristiyanong hindi lumalago? Number one, because of failure of prayer and Bible study. Because of failure of prayer and Bible study. Alam niyo po yung prayer, sabi nga natin, more prayer, more power. At alam niyo yan yung medium ng blessing natin Alam ng Diyos yung mga needs natin, but kailangan niya na tayo manalangin. Itinuro niya sa atin, everyday dapat kinakausap natin ang Panginoon. Amen. Huwag din naman yung trabaho ka ng trabaho, naglilingkod ka sa Kanya, pero kinakausap mo ba siya? So, because of lack of communion, kulang tayo ng pakikitungo sa Diyos. Okay? Yung quality time natin. Halimbawa, ako trabaho na trabaho tapos hindi ko kinakausap yung asawa ko. Walang kwenta. Diba? Ganun din yung mga anak. Magkulang, kayo kulang din yun Akala ng mga balik na rin natin kasi ang magtatrabaho, magulang para sa anak. Maraming magulang na trabaho ng trabaho, pero walang panahon sa anak. Kung minsan, yun ang dahilan kaya hindi good yung kanilang fellowship at relationship. Ganun din po, trabaho na tayo, trabaho, okay, kung ano mang ginagawa mo, o kaya sabihin natin, naglilingkod ka sa Panginoon, kung hindi ka nananalangin, mayroong depression yan. Hindi mag-grow yung fellowship mo sa Panginoon. So, why our churches are full of spiritual babes? Because of failure of prayer and Bible studies. Amen. Lack of knowledge. At alam natin, faith comes by hearing, and hearing by the words of God. So, kailangan, ito po yung sustansya. Now, lalo na ngayon, nasa dangerous time na po tayo dahil masyado ng busy, maraming tao, dahil masyadong na-obsess sa gadget, at hindi na nabubuksan ng Bible. Pastor, ang Bible ko nasa nasa cellphone ko, nasa iPad ko. Pero iba pa rin ito, pagka sinabi mo, book, Bible. Amen. Tama po. Okay? Diba? Kailangan, ang Bible mo, lalo, dapat familiar ka sa aklat na ito. Amen. Alam mo, hanggat maaari, memorya mo yung 66 books of the Bible. Amen. At saka mayroon kang paraan. Kaya tinuturo sa atin yung tinatawag na way of interpretation, yung rightly dividing the word of truth. Kaya mayroon tayong, sa Bible school, mayroon kaming hermeneutics. Okay? At sabi ko, pwede rin ako magturo nun sapagkat kumpleto ako ng mga lesson na pwede kong ituro. Now, panahon lang ating kailangan dito, mga kapatid. Ay tulungan din natin ang ating sarili. Now, because of failure of prayer and Bible study. Ang sabi ni Job sa 23 verse 12, Job 23 verse 12, nang sabi, dapat makita natin dito, mga kapatid, yung pangangailangan natin as a Christian, right? Para ikaw lumago
sa Panginoon. Sabi sa 12, sabi niya, neither I have gone back from the commandment of His lips. I have esteemed the word of His mouth more than my necessary food. More than my necessary food. Okay? Di ba? Hindi mo kayang pumalyang. Kaya niyo ba pumalyang hindi kumain ng isang oras? Minsan may sitsirya pa eh. Di ba? 3 times a day tayo kumakain. Kami ni Ma'am yun, minsan, pag kami lang dalawa dito, 2 times lang kumain. Broken time ang kain namin. Minsan nakakalimutan na nga namin kumain eh. Si Ma'am yun, nakikita lang niya kung nabubusot na eh. Alright. Minsan nagtatanungan pa kami niyan eh. O kami, kain pa ba tayo? Pag nagkape na kami, okay na. Tapos maraming tinatrabaho. Kaya nagtataka yung mga nagtatrabaho dyan eh. Kasi lang magmimerienda na, saka lang kami nag-aalmusal. Alright. Now, mga kapatid, but when it comes to the Word of God, kailangan mo ito, no? Every day, dapat nagbasa ka ng Bible, may memorya ka, kasi pag may memorya kang Bible, may i-meditate ka. Amen. Di ba? Paano ka magiging blessed? Ang standard ng Bible, para maging blessed ang isang tao, yung taong nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord. In the law of the Lord he meditate day and night. Paano ka mag-meditate kung wala kang memorya? Pagpatay yung number 1 na ilaw doon. Gagano, no? Sa mga pamilya doon sa pindutan. Alright, so mga kapatid na minamahal, why our churches are full of spiritual babes? Spiritual babes. Alright, minsan matanda na physical, pero spiritually, babes, sanggol. Okay lang kung bago ka pa lang naligtas. Pero ang tagal mo nang ligtas, babes ka pa rin spiritual, hindi na ang tawag doon, banso. Banso na. Amen. Nababanso ang maraming Kristiyano. Bakit? Hindi nag-grow spiritually. Amen. Okay? Ang proseso ng pag-grow, kahit na unti-unti, at least lumalago. Amen. Little by little. Okay? Kahit yung mga bata na yan. No? Kaya sabi ni Isaiah, little by little, line upon line. Para rin nag-aaral. Yung mga nag-aaral, yung pagkapapasok lang, unang ituturo sa kanila yung isusulat yung pangalan nila. Tapos yung alphabetical, little by little. And then, maya-maya, line upon line. Ganun yun. So, dapat nag-improve tayo spiritually, mga kapatid na minamahal. And secondly, mga kapatid, dahil sa nangyayari, marang mga Kristiyano ay kaya hindi lumalago kasi ang sabi po ng Bible, Matthew 4:4, nare-neglect nila yung salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone. Alam ni Lawrence yan eh. Memory verse ng mga bata yan eh. Di ba? And then, 1 Peter chapter 2 verse 1. Okay? As a newborn babes, desire the sincere milk of the word. No? Okay? Newborn babes, desire the sincere milk of the word. So, ito po yung alam niyo, nung kami bago pa lang Kristiyano, sabi ng pastor namin, huwag ka munang, first year kami sa seminary, ayaw niya na ang hawak mo yung Scholar Bible. No? Hanggat maaari lang yung plain Bible lang. Kasi, kung ang Bible mo, kabisado mo, hindi ka madadaya, mga kapatid. Hindi ka madadaya. Kasi yung mga Scholar Bible, minsan mayroong mga ibang turo eh.
Oh, may mga ibang turo dyan eh. At tulad yan, nung kami ay, nung yung may mga nakaraang batch sa seminary, mayroong gumawa ng thesis niya. Ha? Oh, Universal Church. Hindi nakapasa. Hello, amen? Invisible church. Tinaluan niya, invisible church. There is no such invisible church. Amen? Invisible church is a Protestant term. Amen? Oh, naalala. Siyempre, tatanungin ni Armo, bisita eh. Saan ba ang church mo? I am a member of the Invisible Church. Sabi ni Dion mo din ang video na inis eh. Sabi natin, go and be a member of your invisible choir. Hello, amen? Wala invisible church. Kung invisible yun, saan ang address no? Diba? Oh. But may mga nagtuturo ng ganyan, mga kapatid. Invisible church, universal church. Pero hindi naniniwala sa invisible offering. Dapat pati offering, invisible. Di ba? Now, mga kapatid, kulang sa salita ng Diyos. At alam niyo, pagka kayo ay rooted sa Word of God, hindi po kayo madadaya. Yan, tama po. Hindi kayo ma-influensya ng mga mga social gospel. Okay? Oo. At alam mo na nasa tama ka. Hindi ka madadaya. Then, number 2, because of having a critical spirit. No? Critical spirit. Ano yun? Yung mga tinatawag nating judgmental attitude. Yung mga tinatawag natin na holier than thou attitude. Yun po yung iniiwasan natin dito at yan ang itinuturo ko sa church natin. Yun ang orientation natin dito. Kasi may mga churches na pagka may nadulas, nagkamali, wala ng restoration. Naapakan, sisiraan, mga kapatid na minamahal. Having a critical spirit, walang patawaran. Pero anong sabi sa Matthew 7 verse 1? Judge not that you will not be judged. Okay? So having a critical spirit, no, causes one to become bitter. Causes one to become bitter. Alright? Papay, no? At hindi na, yung mga nabubuhay sa lives on fault and failure. Alright? Lahat tayo may mga failure. Lahat tayo may mga fault. Ang sabi ng Panginoon, bago mo alisin yung muda mo, ang muda ng iba, o puwing ng iba, alisin mo muna yung sarili mong puwing. Kaya maging tulong po tayo sa iba, mga kapatid na minamahal. And because of critical spirit, wala. Anong nangyayari? Mayroon pong bitterness. Okay? Naintindihan nyo? Amen? Nagtatanim ng galit, puot. Anong mangyayari? Pag ganyan, ang church. Okay? Siraan, Baptist Church. Ang ipangalan na lang natin dyan. Diba? Pero, alam nyo, ito ang dapat na mangyari dito sa ating simbahan. No? Mayroong restoration. Alright? Pero, hindi pa tayo nakakita na ba kayo dito ng pwera lang, no? Kaya lagi ko sinasabi, lahat ng kahinaan nyo, tutulungan ko kayo. Huwag nyo lang akong susuwagin. Wala tayong ini-excommunicate dito. Halimbawa, na-down. Di ba meron tayong mga kapatid? Pinupuntahan ko yan, privately, kakausapin ko yan. Sabi ko, ayusin mo buhay mo, pag naayos mo, bumalik ka. Kasi ang church, ito yung hospital ng ating kaluluwa. Amen. Amen po. Di ba? Dito
well, yung mga sila. Oh. Diba? Sabi ko nga sa inyo. Oh. Minsan na may misinterpret ako. Never na na-compromise ako. Ha? Pupuntahan ko yan. O ba't hindi nyo dinisiplina, Pastor? Hindi nyo alam ang paraan ng pagdisiplina. Ha? Hindi bulgaran. May umabot sa bulgaran yung pinaka-drastic na way ng discipline. Yung ipapublish, ikukuhan mo na dito sa church, ipapublic mo na, ha? O, i-communicate mo na, kasi ayaw nang mag-repair. Diba? Pero ang first step, yung tutulungan mo ang tao silently. Huwag niyo na alamin, no? Sabihin ko sa inyo, mayroon isang ano? Nanay. Nanay, ah? Worker pa. Pinuntahan ko. Inayos ko. Diyan kayo, ayusin yung buhay niyo. Ha? Pag-ayos na, balik kayo. Bumalik. Inayos, sandali. Sinalang talagang yung isa hindi ayos. Ha? O, anong nangyari? Ha? Ang Diyos gusto niya ang kanyang mga anak maayos. Pero kung hindi talaga anak ng Diyos yan, hindi maayos. Hello, diba? Amen. Oh. Kaya maingat kayo, kayong mga dalaga. Oh. Hindi lang dalaga, mga binata. Kung mag-aasawa rin lang kayo, yung kilala nyo na talaga, hindi lang nagpo-profess na Kristiyano. Tunay na Kristiyano. Amen? Hello? Kasi ayaw mo tinililitaw. Now, because of having a critical spirit, no? Critical spirit causes one to become bitter. Alright? And thirdly, bakit hindi lumalago? Because of robbing God. Huh? Well, am I rob God? Yes. Robbing God shut up windows of heaven. Hindi ka magpapalain as ang God, Kristiyano ka, alam mo, prinsipyo ng giving, ng tithing sa hindi ka sumusunod. Ang giving, mga kapatid na minamahal, ang tithings, di ba, sa mga remote area, doon sa lugar ng mga rebelde, di ba, may mga naniningil yan for protection, money. Kung yung mga rebelde, sinisingil lang yung mga tao, kinukolektahan sila for protection money. Illegal yun. Alam niya, sabi ng Diyos, ibigay mo yung 10% mo, ang gagawin ko, sasawayin ko yung mga mananakmal. Amen? Oh, yung mga sumpa sa buhay mo ay sasawayin ko. At sometimes, kaya ang Kristiyano hindi nag-grow because he robbing God. Amen? Oh. Ano sabi ng Panginoon? Ha? Maliwanag naman siya eh. Malakay bitin hanggang 12. At pagka naging masunurin ka sa Panginoon, sabi niya, hindi kita ilalagay sa mundo, ilalagay kita sa ulo. Hindi kita ilalagay sa ilalim, ilalagay kita sa ibabaw. Di ba? Mga kapatid na minamahal, because they robbing God. No? At yun ang dahilan. Because pag nilabag mo ang prinsipyo ng Panginoon, ang blessing conditionally. Oo. Salvation is unconditional. Pero ang blessing is conditional. Sunod ka. Ang purpose ng Panginoon kayo nanao dito sa lupa, una,
bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, at ng kasaganaan. Dalawa yun. Kaya, ang Kristiyano masunurin, dito pa lang na-enjoy na ang kanyang Christian life. Na-enjoy na niya. Kaya sinasabi ko sa mga kabataan, pag nag-usap kami mga pastor, tingnan nyo yung mga nag-aaral, naging professional, hindi mahirap yan turuan. Automatic na yan. Kasi naranasan niya na wala pa siya bago nagkaroon, nakakilala sa Panginoon. Di ba? Oh. So yun yung mga itatas ng Panginoon pagpapalain. Kaysa yung naligtas, mayaman na. Diba? Parang sasabi niya, talagang dati na ito. Dapat nare-recognize natin yan sa sarili natin na dati wala tayo, pinagpalalang tayo ng Panginoon. Amen. Di ba? Dati wala tayo, pinagpalalang tayo ng Panginoon. At pagka gusto mo pagpalag ka ng Panginoon, huwag kang nagmamadali kapatid sapagkat may timetable ang Panginoon. Sabi ko sa mga huwag kang magmadali. Dati ka namang wala eh. Yun. Kasi, kung minsan nagmamadali yung iba pa. Kasi ikaw, Kristiyano ka eh. Di ba? Di ba yun ang dahilan? Nagka-problema ang mga ibang Kristiyano dito sa ating mga professional, magagaling. Sabi ng kapaligiran, ba't yung mga yan, naisturbo, hindi agad umaasenso kasi busy sa church. Akala nila, pinipigil ko rin sila para makaalis. Hindi nila alam, pinag-pray natin para makaalis. Di ba? Nagmamadali. Kasi, mas marami siyang panahon sa church. Paano asenso yan? Tandaan niyo ito, mga kapatid. No? Huwag niyong pakikinggan yung ganon. Hello? Amen? Amen? Huwag niyong pakikinggan yung ganon. Alam niyo kung ano yung plano ng Diyos sa buhay niyo. Hintayin niyo sapagkat ang Diyos hindi nagkakamali. Mayroon siyang timetable para sa iyo. Di ba? Right? Chris, pag nakita yan, naglalaba. Ganyan daw bang cum laude, naglalaba. Wala pa trabaho. Sabi ko, Brad, huwag mong pakinggan yun. Amen? Ngayon. Hindi man kalakihan ng sweldo. Pero, mayroon. Di ba? Maghintay lang kayo. Ang importante lang yung mayroon kayong satisfaction, contentment. Makontento ka sa mayroon ka, kung ano mayroon ka. Makontento ka, mabuti kaysa wala. Amen. Di ba? Di ba? Makontento ka kung ano mayroon ka lang, kasi mabuti kaysa wala. Pero hindi tayo nagtuturo dito na magtamad ka. Magsikap ka at habang anong mayroon ka, makontento ka, pasalamatan mo ang Panginoon. Pag nakita ng Diyos ang puso mo, ipopromote ka. And promotion is come from the Lord. Amen. Ang promotion galing sa Diyos eh. At pagka ang Diyos nang nag-promote sa'yo, walang tao makakapagdimo. Tandaan mo yan. Pero kung tao lang nag-promote sa'yo, sakit ang loob mo pag natimog ka. Di ba? Nati-disappoint ka. Okay? Mga kapatid, bakit maraming why our churches are full of spiritual babes? Because of failure of prayer and Bible study. Okay? Because of having a critical spirit. Then number 4 and number 3 is because of robbing God. No? And number 4, because of unforgiveness or unforgiving spirit. Yung bang hindi marunong magpatawad? Ha? Hindi marunong magpatawad? Kung
Kung ang Diyos nga nagpapatawad, ikaw pa kaya. Amen. Hello? Salamat. At alam nyo, ang taong hindi malaya, yung may buot sa puso. Hindi yan malaya. Ha? Oh. Eh, pastor, talagang nakakainis eh. Oh. Diba? Makita ko lang siya eh. Kaya mo lang. Diba? O minsan hindi naman alam ng iba. Kaya ang prinsipyo sa Bible, pag offended ka, ikaw ang pumunta. Lapitan mo yung tao. Dahil minsan, naapakan ng bago, hindi niya alam. Amen? Amen. Sa ang prinsipyo ng Bible, pag offended ka, puntaan mo siya privately. Na-offend ka sa kanya, di puntaan mo siya. Amen? Oh, hindi niya pala alam, na-offend ka. O, pag tinanggap niya, okay kayo. Okay, hindi niya tinanggap, dalawa kayo, magsama ka ng iba. Oh. Pero hindi mo pa in-approach, na-open ka sa kanya, pinagsasabi mo, okay? Mali yun. Ikaw pang mali sa harap ng Diyos. Kahit mali pa siya. Amen? Ngayon, pagka hindi tinanggap ang mali, doon pala umaabot sa drastic na paraan. Umaabot sa simbahan. Pero ito, alam nyo ha? No? Kaya sinasabi ko sa inyo. Dito sa simbahan natin, walang simbahan walang problema. Hello, amen? O, halimbawa, isang babae, nakalunok ng pakwan. Hello, amen? Lumapit sa akin ngayon, pastor, nakalunok ako ng pakwan. Anong gagawin ko doon? Ayusin natin. Ha? Kuha ka ng pambambo, dudurugin natin. Hindi. Hello, amen? Ayusin natin niya. Ayusin natin niya. Iayos mo yan. Hindi pwedeng ipamuhay mo na. Ayusin yan. Amen? Pero hindi magiging issue sa simbahan. Eh, siya mo nakalunok ng pakwan. Ibin-broadcast hanggang umabot sa Channel 7. Kanino kahiyan yun? Eh di atin. Di ba? Huwag mo sabihin, hindi ka kasama doon. Member ng church, member ng family. Kaya sabi ng pastor namin para ipaliwanag niya, maintindihan, sabi niya, halimbawa kapatid mo, tumayo, si Ma'am Bion, nakalitaw yung balda niya dito, laylayan, nakasakit dito. Bitaw yung puwet. Ano sasabihin niya? Ay, tingnan niyo ako, dito yung puwet. Hindi, hahabulin mo yan at ibago mo yung balda. Kapatid, bitaw yung puwet natin. Takpan natin po. Hindi mo puwet yun, puwet niya. Pero puwet natin. Di ba? Ganun po yun, mga kapatid. Alright? So, makikita natin yan na ang Diyos po ay nagtuturo sa isang simbahan, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Amen? Eh kung ganon, i-empower tayo ng Panginoon, magkakaroon ng harmony ang simbahan. Lahat tayo lalago at sabay-sabay lalago. Kaya yung mga anak, isinasama natin sila kasi hindi pwedeng lalago lang yung nanay, hindi lumago yung anak. Problema mo yan sa bahay. Amen? Pero huwag mo naman ipantay sa level mo yung anak mo. O minsan, mayroong masira. Nakikita ko, nararamdaman ko. Mabilis lumago yung anak. Yung ina naiwan. Huwag mo ito mukilin yung ina mo. Minsan, ma-open pa sa'yo. Di ba? Hindi pa niya kaya yung kaya mo. Amen. Tama. At sa church, tandaan natin to, sa church, hindi tayo pantay-pantay na level ng spiritual life. Hindi mo kayang pantay-pantayin yan.
Hindi mo ako kayang pantayan. Pastor ako eh. Amen. Ngayon, kung napantay ko kayo, mabuti naman. Kasi yun ang gusto ko. Oh, kamay na lang eh, hindi nga pantay-pantay. Amen. Hello? Oh, paano yung, kaya sabi ko nga, mapalad yung mga bata na lumaki na sa simbahan. Halimbawa, yung mga lumaki na yan sa simbahan, nagbinata yan. Tapos mayroong biglang nasa binata. Oh, kahit maging active ka agad yan, mayroong pa yan. Kumbaga, may pundasyon yung mga yan bata. Laking Sunday school eh. Amen? Kaya mapalad tayo yung mga anak natin na dadala natin sila. Kaya sabi ko, oh, tulad niyan, Huwag mong gawing excuse, malikot yung anak ko, kaya hindi ko dadalhin sa simbahan. May bata ba hindi malikot? Madalang yan. Kung may sakit, tatahimik yan. Hindi ba? Kaya sinisikap natin, ang ating simbahan, may lugar sila. Tama mo ba? Amen. Sinisikap natin. Alright, so yun po ang pang-apat na bagay, unforgiving spirit. Okay? Unforgiveness is the root of bitterness, which poison the soul and prevent growth. Individual. Alam niyo, pag walang pagpapatawad, ikaw rin eh, ang hindi malaya. Hindi malaya. Hindi ka masaya sa simbahan. Amen? Hindi ka masaya. Okay? Kung mayroong kampo, halimbawa may nagkukwentuhan lang, iniisip mo, ikaw pinagkukwentuhan. Diba? Kaya sa simbahan dapat balance eh. Yung mga anak natin lumalago, yung mga sa mag-asawa, alam niyo problema sa mag-asawa pag hindi lumago yung asawang babae, problema mo yan sa bahay. Pag lumago lang yung babae, hindi lumago yung lalaki, minsan problema mo rin yan sa bahay. Amen. Diba? Kaya dapat lumalago tayo. Kaya ako pag umate ng mga fellowship, na-bless ako sa mensahe, sabi ko, kahit sinong preacher, nagsusulat ako. Yun din ang tinuturo ko sa mga estudyante ko sa preaching. Dapat mapamupya kayo. Huwag lang sa exam. Alam, amen? Kasi sa totoo sa akin, sinasabi ko sa kanila, kahit ako natututo pa ako sa inyo. Kunin mo yung maganda. Okay? And then, number 5, why our churches are full of spiritual babes? Because of coldness. Coldness. Okay? Nalalamig. Wala.